pagbabantay ng ating teritoryo ang bago at modernong radar system ng Philippine Air Force. Ipinwesto pa ito paharap mismo sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Matapos ang mahigit isang taong konstruksyon, nakatindig na ngayon ang bagong air surveillance radar system ng Philippine Air Force sa Wallace Air Station sa San Fernando, La Union. Formal na yan na i-turn over ngayong araw sa Air Force para sa layuning mapatibay ang depensa at ang pangkalahatang seguridad ng bansa. With over 7,000 islands to guard, the PAF needs the radar system to keep watch of the entire archipelago. This radar will operate as part of our integrated air defense system and will enable us to detect potential threats from greater distances with increased precision, giving us quicker response times to intercept. Una yan sa 4 na units na binili ng Pilipinas mula sa Japan bilang bahagi ng AFP Modernization Program. Nasa 5.5 billion pesos ang ginastos ng gobyerno para sa radar system project, kung saan 3 pang fixed radar systems ang itatayo sa iba pang mga lugar sa bansa. We will continue to harden our facilities. We will continue to upgrade our facilities and equipment. Direktang nakaharap sa hilagang bahagi ng tensyonadong West Philippine Sea ang bagong air surveillance radar system. Sa tulong ng bagong radar system, mapapalakas pa ang kakayahan ng militar na mabantayan ang teritoryo ng Pilipinas. Hanggang 300 nautical miles ang kaya nitong maabot. Epektibo para mapaigting ang pagmomonitor mula sa dagat hanggang sa himpapawid. Batid din Defense Secretary Teodoro na isang kritikal na lokasyon ng Northern Luzon, kaya dito napiling iposisyon ng modernong radar. Dahil dito, mas mababantayan ang galaw at posibleng pagpasok ng mga dayuhang barko at eroplano, bagay na maititimbre agad para sa nararapat na pagtugon ng otoridad. Magkakaroon tayo ng klarong picture, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi sa ibang lugar ng Pilipinas, sa sea, air, domains, kung sino ang pumapasok sa ating EEZ. No? At kung ano ito. Japanese technology ang napiling gamitin sa mga bagong radar at asahan para na mas lalawak pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa usaping depensa. Katunayan, pinamamadali na rin ni Teodoro ang pagtapos sa Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement na magpapahintulot sa mga sundalong Hapon na makatuwang ang AFP sa pagsasanay dito sa bansa. Gate pa ng kalihim ang lumalawak na suporta sa Pilipinas mula sa ibang mga bansa ay patunay na walang naniniwala sa sinasabi ng China na tayo ang nagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Only China believes in what they are saying. On the Philippine side, a lot of countries support our sovereignty and jurisdiction and sovereign rights over the exclusive economic zone and other areas where we have territorial jurisdiction. And no country in the world, none, to this time, has condemned the Philippines. Pero kung ano ang paradigm shift o ang mga gagawing pagbabago sa estratehiya ng Pilipinas sa pagtugon sa agawan ng teritoryo na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, tikom muna rito si Teodoro. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.